Isang magandang ehemplo sa kabataan. Kung meron man tayong gustong ibahagi, gustong matutunan ng mga bata sa paligid natin, ipakita natin sa kanila yung tama at yun ang kanila magiging haligi sa kanilang paglaki. Ikutin natin ang mga lugar na nabiyayaan ng mga donsyong libro mula sa Book for a Cause. Pinupose pa rin Ray Lavi. Ang lawak ng nararating at tutulungan ng mga hindi ginagamit na libro, ating suyurin. Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Naging advokasya na ni Ramil Sumangil ang pagtibay ng kaalaman ng mga bata, lalo na sa mga liblib na mga kanayunan. Nagsimula ang kwento ni Ramil sa baryo ng Bayog sa Cuyapo, Nueva Ecija, kung saan siya lumaki at nag-aral ng elementarya sa Daloy Elementary School. Bakit niyo po naisipan na magsagawa ng ganitong Books for a Cause? Napakaraming advocacies na naglalabasan. Pero yung sa akin kasi, sabi ko, ano ba yung pangyayari sa aking nakaraan at sa aking pagkabataan na pwede kong hindi na maulit. So ito yung kakulangan ng mga libro. Kaya naman nung nagkaroon ako ng trabaho at unang sweldo ko, libro agad yung pinagtuunan ko ng pansin. Ang elementaryang kayang pinanggalingan sa baryo ng Daloy ang unang tumanggap ng mga libro mula kay Ramil. Naimbitahan ako ng isang teacher doon sa school na pinanggalingan ko. Imagine mo, after more than 30 years, ngayon lang ako naalala ng eskwelahan ko. And para magbigay pa ng inspirational talk sa mga batang gagraduate. Sa sobrang excitement ko, sabi ko sa mga anak ko, ano yung pwede kong dalhin? Ayokong pumunta ron na wala man lang dala-dala. Sabi ng mga anak ko, Daddy, yung mga encyclopedia na binili mo para sa amin, na hindi pa man kami pinapanganak, nandyan na. And dinala ko sa school kung saan ako nag-graduate. And tuwang-tuwa yung mga teachers, lalo na yung mga bata, na makita yung mga sets of encyclopedias na dala-dala ko. Sa ngayon, halos lahat ng 52 barangay sa bayan ni Ramil ay nakatanggap na ng mga libro na galing sa Books for a Cause. Ang nangyari, pagbalik ko ng Manila, in-announce ko sa social media yung need ng aking eskwelahan. Sabi ko, kung mayroon kayong mga lumang libro dyan na hindi na ginagamit, pwede niyong idaan sa akin at ako na magdadala sa mga nangangailangan. Wala pang isang linggo, ang dami kong na-receive ng mga libro. Nagtataon naman na yung mga teachers na to, ibinalita din sa mga kapitbahay na barangay. Hanggang sa halos lahat yung barangay ng Cuyapo, Nueva Ecija, about 52 barangays, nabigyan natin ng libro mula daycare, elementary at saka high school. Hanggang sa naging nationwide na nga yung scope ng ating ginagawa. Mabilis ang responde sa panawagan ni Ramil sa social media para sa donasyon mga libro. Kaya naman mula sa Nueva Ecija, halos lahat na ng panig ng bansa ay kanyang naikot para makapagbigay ng libro. Sobrang naging word of mouth. Mga taong hindi ko kilala mula sa loob ng Pilipinas hanggang sa labas. Germany, America, Canada, and pati sa Australia. Nagkakaroon tayo ng mga kaibigan doon na nakahandang tumulong sa akin. Nakabulatan na ni Ramil ang pagkahilig sa pagbabasa ng mga libro. Kaya naman hindi niya nakalibutang maglagay ng library sa kanyang bahay. Napakahalaga ng pagbabasa sa bawat isa sa atin. Ang bawat laman ng mga libro ay yung gustong ipadama sa atin ng mga libro. Ang madagdagan ng ating kaalaman at madala tayo sa mga iba't ibang lugar sa buong daigdig. Sa kabila ng malawak ng narating na kanyang Books for a Cause,
may isang munting pangarap pa si Ramil na pinagdarasal niyang matupad. Meron po tayong mga pangarap pa sa hinaharap. Isa dito ay ang pagtatayo ng isang library sa gitna ng kabukiran sa Nueva Ecija. Kung tayo po ay pahihintulutan ng ating Panginoon, ito isang napakalaking project na gusto kong sanang matuloy at sa tulong po ninyo sa mga librong pinapadala nyo sa akin, mga napakalaking tulong po para mabuo ang pangarap na ito sa Nueva Ecija. Ang pagpasa ng pagmamay-ari ng isang libro ay mahihalin tulad rin daw sa pagpasa ng kaalamang napulot natin sa binasa nating libro. Ganito ang pakiramdam ni Ena Tabora Quinto, isang regular na donor ng libro sa Books for a Cause. Ma'am, bakit niyo po naisipan na mag-donate sa Books for a Cause? Kasi alam ko na mapupunta siya sa mga taong very limited yung kapagkukunan ng mga books. And for instance, yung encyclopedia. Pag dito sa city, wala nang gumagamit ng encyclopedia. So, hindi ko alam kung kanino ko siya ibibigay. Since information is readily available through the internet, sino pa ang gagamit ng encyclopedia unless talaga ibigay siya sa remote places na walang internet, walang access to the internet. And alam ko magagamit pa siya lalo ng mga batang walang access na sa technology. Mga libro naman ng kanyang mga anak mula sa pagkabata ang napiling i-donate ni Gladys Bascugin. Ano po yung pakiramdam na sa simpleng gawain na ito ay marami po kayong matutulungan mga tao na mahilig din po magbasa na katulad ninyo? Sobrang saya po. Kasi yung feeling na nakakatulong ka sa mga bata na hindi nakakakita ng mga books, marami silang matutunan din doon sa books na iyon. Isa ang Quezon City Public Library sa mga katuwang ng Books for a Cause sa pamamahagi ng mga donasyong libro. At ayon sa librarian nitong si Feby Gomez, hindi kayang ilarawan ng salita ang kasiyahan ng bawat batang nabibiyayaan ng libro sa mga liblib na lugar. Alam niyo po, may pinuntang kami isang lugar, napakalayo na po mga IPs ang mga tao doon. Kailangan mong magyapak kasi maputik ang pupuntahan mo, ang dadaanan mo. May dala kaming books. Alam mo, may isang bata doon. Nung nayakap niya yung libro, umiiyak siya, ayaw niya ng bitawan. Ganun niya kamahal ang libro. So, doon po namin nakita kung gaano kahalaga ang pagbabasa sa mga kabataan po. May isa pong barangay kaming pinuntahan. Hindi sila ganon. Maayos na barangay, wala silang books, wala silang library. So dahil po sa Books for a Cause, nabigyan namin sila ng books. Natuto ngayon ng mga bata. Hindi lang po sa school, kahit po sa mga remote areas, sa mga barangay. Meron din po kaming tinatawag na aklatang gala. Maliit lang pong parang tricycle. Pumupunta po kami sa mga remote areas, may dalang libro, ipamimigay po namin doon. Tapos magkakanda kami ng storytelling, puppet show, and a sort of training para po sa mga mother. Lubos naman ang pasasalamat ni Christopher Infornon Alvarez sa mga librong kaloob ng Books for a Cause para sa kanyang mga kababayan sa Masbate. Basically, naisip po namin kasi yung mini library para ma-expose yung students to knowledge, mga bagay-bagay na hindi nila nakikita doon sa lugar nila. Kasi far lang yung area, walang kuryente, and then internet. So I think books can help them to see beyond sa nakikita nila doon. So yun, nung pagdating ng mga books, so mas nagkaroon sila maraming options sa selections or mga reading materials na pwede lang basahin. Mga science books hinihiram nila, dinadala sa bahay, and then medyo challenge siya na ipamahal yung books ang pagbabasa sa bata. So, yung teachers yung nag-reinforce ko yung sa pagbabasa nila, nag-create na activities na require sila na pumunta kayo dun sa mga books na bagong dating, and then pili kayo ng gusto nyong basahin, and then hindi nyo maintindihan, mag-research, itanong sa teachers, mga ganun po. So yun, natutuwa sila makakita ng ibang books bukod sa nare-receive na lang books, and hindi naman ganun karamihan din yung books pa dun sa school. So yun po. Ayon kay Ramil, maliban sa tulong sa kabataan, naging daan rin ang Books for a Cause para dumami ang kanyang kaibigan. Sobrang saya yung nararamdaman ko kasi we don't know each other, pero ito tayo ngayon nagkakausap dahil sa libro. Ito yung
bonding ng mga taong hindi magkakakilala kasi isa yung purpose natin na makatulong sa mga bata, sa mga nasa kabundukan. So, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Ayan. Tandaan po natin na ang mga libro ay sinulat para basahin at hindi para i-display lamang. Maging bahagi ng Book for a Cause. Gamitin natin silang tulay sa mga pagtulong na hindi natin kayang personal na isagawa. Dahil malinaw na sa kabila ng teknolohiya, hindi makakaila na marami sa mga lugar at mga bata sa ating bansa ang bihirang makasilay ng libro.